Ang nakaraan. Wala nang nagawa pa itong si Roxanne kundi tuloy na ngang pumayag sa kanilang kasunduan. Kaya naman noong nakita sila ni Mr. Alejandro, labis ang saya ng matanda dahil tinupad na ng anak ang kagustuhan ng ama. Gustong madaliin ni Alejandro ang kasal para naman may bigyan na rin dito ang pamana para sa kanyang anak. Pero bago ang lahat, kinausap niya ng masinsinan itong si Roxanne na huwag niyang sasaktan ito. Samantalang nangako naman si Roxanne sa matanda pero sa loob nito ay isa lamang pala itong pagpapanggap. Ganun pa man, kahit isa lamang itong pagpapanggap, igagawin niya pa rin ang tungkulin bilang asawa sa harapan ni Alejandro hanggang matapos na ang bisa ng kanilang pagkasunduan. Pagkatapos ng pagkasikaso sa kanilang mga papeles, hindi na nga pinatanggal pa ni Alejandro ang kanilang kasal. Isang magarbo ang kanilang kasal na dinaluhan ng mga kaibigan at mga shareholder ng kumpanya. Bagamat nalungkot itong si Roxanne dahil sa unang pagkakataon na ikasal ito, wala ang kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang kaibigang si Beverly. Nakasuot ito ng magandang gown na para bang nasa isang panaginip lamang ito. Hindi niya alam kung ano ang magiging bunga sa kanilang pagpapanggap. Ang nasa kanyang isipan lamang ngayon ay naisalba ang buhay ng kanyang ama. Matapos ng kasalan ay nagkaroon na nga ng pupulong ang pamilya tungkol sa paglipat ng mana mula sa kanyang ama. Ngunit isang nakakagulat na anunsyo ang kanilang narinig. Roxanne, Jolo, masaya ako dahil natupad niyo na rin ang kagustuhan ko. Anak, may pamilya ka na. Kaya naman ay narapat na lamang sa iyo na ibibigay ko sa iyo ang mana mo. Pero bago yun nangyari, gusto kong bigyan niyo muna ako ng apo, babae man o lalaki. Pero dad, ang aga pa para sa ganyang mga bagay. Mas unahin pa ba natin yan? Kaysa bigyan natin ng atensyon ang kumpanya. Wow, umanga ako sa anak. Biruin mo, may malasakit ka na ngayon sa kumpanya natin samantalang noon puro ka na lamang babae ang inatupag mo. Jolo, Roxanne, dahil mag-asawa na kayo, nagbook pala ako ng isang high class na hotel na para sa yung dalawa. Hindi na lamang napagsalita pa ang dalawa. Jolo, akala ko ba hanggang papel lamang tayo itong ginagawa natin? Ayaw ko makasama sa isang kwarto ang lalaking hindi ko naman mahal at gusto. Alam mong mapayag lamang ako dito dahil sa mga magulang ko, hindi ba? Roxanne, narinig mo naman diba ang sinabi ni Daddy? Walang baby, walang pamana. At kung wala akong pamana, manatili kang sa puder ko. Pwede namang ibang babae, hindi ba? Roxanne, ngayon pang may tiwala na si Dad sa'yo? Magkano bang gusto mo para dublein ko? Jolo, kung hindi lang namin kailangan ng pera para sa tatay ko noon, hindi abot sa ganito ang lahat. Kaya nga Roxanne, kapag naibigay natin ang gusto ni Dad, kahit buong pamilya niyo, ako nang bahala sa inyo. Naguluhan itong si Roxanne kung dapat ba niyang ipagkatiwala ang kanyang pagkababae nito sa lalaking nagpanggap na kanyang asawa. Kaya naman sa mga oras na iyon ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan para humingi ng payo nito. Friend, bakit ayaw mo? Gwapo naman si Jolo, hindi ba? Wala ka nang hanapin pa. Pero Beverly, Roxanne, maging praktikal ka na. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Kung magka-baby naman kayo, pakinabang din ang anak mo, hindi ba? Yan ang isipin mo, Roxanne. Alam kasi ni Roxanne na wala siyang naramdaman para sa lalaking iyon, pero naguluhan siya ngunit wala siyang nagawa. Dahil sa plano ng ama ay natuloy nga ang dalawa sa isang espesyal na hinanda nito at ang gabing iyon ay nagdulot sa kanya ng kakaiba, isang gabing hindi niya malilimutan. Kinabukasan nagising na lamang itong si Roxanne na wala na sa kanyang tabi ang asawa. Napansin na lamang nito ang nakahandang pagkain sa maliit na mesa at may nakasulat na liham na para sa kanya. Babe, good morning. Kumain ka na. Dahil medyo nakaramdam na rin ito ng gutom si Roxanne kaya naman ay kumain na rin ito. Ngunit masakit ang katawan ni Roxanne, halos hindi siya makatayo, yun ang unang beses naman nangyari sa kanila. Ma'am, ako nga pala ang driver ni Sir Jolo. Ihatid ko na kayo sa kondo ni Sir. Kuya, nasaan pala ang bus mo? Ma'am, wala siyang sinabi sa akin. Siya nga pala, hinatid ko siya kanina sa may coffee shop. Sige kuya, maraming salamat ha. Pakihintay na lamang ako dito saglit. Nagtungo na nga sa unang pagkakataon itong si Roxanne sa kondo ng kanyang asawa. Habang nasa biyahe ito ay hindi niya maiwasang tanungin ang driver kung kumusta ang ugali ng kanyang boss. Kuya, matagal ka na bang trabaho sa kanya? Naku ma'am, since high school pa lamang si boss, driver na nila ako. Bakit niyo po naitanong? Wala lang kuya, naitanong ko lamang. Ma'am Roxanne, nandito na pala tayo sa kondo.
Kapag may kailangan po kayo, tawagan nyo lang ang service ng kondo. Nasa 15th floor ang kondo ni Jolo kaya naman kitang-kita ang ganda ng tanawin sa labas. Ngunit para kay Roxanne, para siyang isang babaeng nakakulong at gusto niyang makawala rito. Dahil sa puyat at pagod, naisipang humiga sa kama nitong si Roxanne. Napansin niyang tumunog ang kanyang phone. Ang kanyang ina pala sa probinsya ang tumawag dito. Hello, Nay? Kumusta po kayo dyan? Anak, nakauwi na pala kami sa bahay. Pasensya ka na kung hindi kami nakadalo sa kasal mo, ha? Anak, gusto naming makilala ang asawa mo. Kailan kaya kayo makapunta rito sa probinsya, sa lugar natin? Nay, hindi ba alam niyo naman na isang pagpapanggap lamang iyon? Roxanne, bakit kasi hindi niyo na lamang tutuhanin ang lahat? Pero Nay, hindi ko naman siya mahal eh. Marahil gagamitin lamang niya ako sa sarili niyang kapakanan. Ikaw ang bahala, iha. Kung ano ang masaya sa'yo, masaya na rin kami. Nag-order na lamang itong si Roxanne ng makain at agad naman itong dinala sa kanyang kwarto. Matapos niyang kumain ay naligo at muli siyang nakatulog marahil sa pangyayari kagabi. Wala na siyang kamalay-malay si Roxanne na may biglang pumasok sa kanilang kwarto kahit nakalak pa ito. Mabuti na lamang at si Jolo pala ang dumating. Medyo lasing na ang lalaki. Matapos kasi itong nakipagkita sa mga kaibigan ay nagyayaang mag-inuman ang mga kaibigang lalaki. Magpapahinga na sana itong si Jolo ngunit nakita niyang naroon si Roxanne tahimik na natutulog. Hindi maiwasang mapatitig ang lalaki sa mamumukha ng kanyang asawa. Gusto niya itong halikan pero dahil sa sobrang lasing ay nakatulog na rin ito. Pagising sa umaga napansin naman itong si Roxanne na nasa tabi pala nito ang lalaki at mahimbing na natutulog. Inaamin niyang gwapo ang lalaki, mestizo pero kailanman ay hindi siya pwedeng mahulog dito. Bumangon na itong si Roxanne para magluto ng agahan. Routine na kasi nito noon pa man na kailangan niya magluto. Hindi nga lang para sa pumasok sa trabaho kundi manatili lamang sa bahay. Nakasuot lamang ng pambahay ang babae habang naluluto ito ngunit ilang saglit pa ay may kumatok sa pinto. Kaya naman agad niya itong sinilip sa butas. Mula sa labas nakita niya ang isang magandang babae. Hindi niya alam kung sino ito. Ganun pa man kinausap niya pa rin ito. Miss, sino po sila? Baka nagkamali po kayo ng kwarto. Excuse me? Hindi ba ito yung kwarto ni Jolo? Marahil ikaw ang katulong niya dito, hindi ba? Yung sinasabi niya sa akin. Nasaan na siya? Baka pwede akong pumasok dyan. Miss, hindi po pwede. At bakit naman hindi pwede? Galing pa ako sa biyahe. Pagod ako. Hindi mo ba alam na kung sino ako? Ako lang naman kasi ang fiancé niya. At katulong ka lang dito, hindi ba? Kaya naman, papasukin mo na ako dyan. Jolo, I'm here. Open the door please. Miss, hindi nga pwede. At bakit nga? Sino ka ba? Ako nga pala ang… Maya-maya pa bigla na lamang nasa likuran na itong si Jolo. Roxanne, ako nang kakausap sa kanya. Honey, Jolo, bakit hindi niya ako pinapasok? Hindi niya ba alam kung sino ako? Bridget, bakit hindi ka nagpasabi sa akin para naman masundo kita sa airport? Honey, gusto kitang surpresahin eh. Anyway, sino ba itong babaeng ito? Bridget, kasama ko lang siya dito sa bahay. Halika, pumasok ka muna. Biglang niyakap ni Bridget ang lalaki at nagulat ito ni Roxanne. Honey, na-miss kita. For almost 2 years tayong hindi nag-kita. Ang sabi mo kapag nakauwi na ako dito sa bansa ay magpapaksal na tayo. Bridget, calm down, relax. Kumain ka na ba? Roxanne, pwede mo ba kaming ihanda ng pagkain? Oo. Nagluto na kasi ako. Sige, maghanda lang ako ng pagkain para sa inyo. Wait honey. Isasabi mo sa atin niya katulong mo? Alam ba niya ang ginagawa niya? Katulong lamang siya dito, hindi ba? At dapat maghintay siya kung kailan tayo matatapos. Ano kayong sa labas tayo kumain? Para naman masuluran kita. Roxanne, sa labas lang kami kakain ha ni Bridget. Kumain ka na, okay? Umalis na ang dalawa. Hindi alam ni Roxanne ang gagawin na may tinatago palang sekreto itong si Jolo sa kanya. Inasahan niya pa naman na single ito at walang sabit. Ano kaya ang sunod na hakbang ni Roxanne? Manatili pa kaya ito sa kondo? Sasabihin kaya niya kay Mr. Alejandro na may dati na pala itong nobya? Kaya mga kaibigan, tara, abangan po natin ang sunod na kabanata sa buhay ni Roxanne. Kung nagustuhan niyo ang ating part 3 ay huwag kalimutang mag-like. Abangan ang part 4.